Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Nako, magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng paborito ko, ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. At syempre kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, ang paboritong abogado ninyo, ang paboritong abogado ko, next. Ang abogado de Campanilla, walang iba, si Attorney Danny Con. Maraming salamat sa abogada de Campanilla at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Well, magandang gabi din sa iyo. Kamusta ka na today? Eto, medyo namamaos kasi nagturo ako eh. Parang araw-araw ka naman nagtuturo. Halos araw-araw. Halos araw-araw. Pero kasi pagka napagod ang boses mo ngayon, bukas malat ka pa rin. Namamaos ka pa rin. Kaya nga tuloy-tuloy itong pamamaos natin. O hindi ka ba gumagamit ng salabat? Ganon. Diba? Yan yung mga natural home remedy. Siguro nga. No? Magpapaluto po tayo ng salabat. Alam mo ba kung ano ang inilalagay sa labat para sumarap? Aside from luya? Kamote. Natural sweetener. No? Kami po ay hindi naglalagay ng asukal sa salabat. Ang ginagamit po naming pangpatamis sa salabat ay kamote. So ilalaga mo yung kamote at saka yung luya ng sabay. Oh, pero wag mas madaming kamote kesa sa luya. Ay oo nga, baka hanginin ka. Baka ano? Hanginin. Magkakaroon ka ng gas. Kasi eat kamote, the musical fruit. Pag madami yung kamote, the more you eat, nakaka-cause daw yun ng gas. the more you fruit. The more you fruit. The more you fruit. Parang ngayon mo lang narinig yun? Parang ngayon lang. May tono pa yun eh. Fruit? Eat kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you fruit. Pero bago po kung saan-saan pa mapunta ang ating usapan, well, alam nyo naman po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy lang ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, tungkol sa ating mga relasyon at iba pa. So dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na may alam po tayo tungkol sa batas. Kaya yan po ang personal advocacy namin. Diba? Popularizing the law. Popularizing the law. So makisali po kayo sa aming usapan, bukas ang ating himpilan. Para sa mga katanungang legal at usaping batas, tumawag lang po sa mga numero na makikita nyo sa ating mga screen. Para po sa mga Globe users, tumawag lang po o mag-text sa 0954-310-0331. At para sa mga smart users naman, 0961-770-8807. O di kaya pwede kayo mag-iwan ng mensahe, ng text sa Facebook page ng TVUP. At kung hindi man po namin masagot ang inyong mga text messages, sa araw na inyong ipinadala, ipipila po namin yan. At masasagot po namin sa susunod na mga episode. So, yan na nga. Si Lizette from Manila, nagpadala na siya ng isang question via text. Sabi ni Lizette, Attorney, na-realize ko lang, walang lawyer's joke today. Parang that is the joke. No, today it's a surprise. Diba? Surprise. There's no joke. So, sabi nga ni Lizette, Attorney, sa mga politiko po natatakbo ngayong eleksyon, karamihan po ay naglalagay ng election sticker sa kanika nilang sasakyan. Wala po bang paglabag dito o meron pong panuntunan na dapat sundin? Saan po pwede ireklamo kung meron pong paglabag? Nag-start na po kasi ang kampanya
para sa mga nationally elected officials. Kaya pwede na po silang maglagay ng kanilang mga karatula. Meron pong batas, sa batas po, meron pong sukat. Ang karatulang ilalagay o ipapaskil sa mga hayag na lugar. Maliban na lamang kung ito ay identified at inaprubahan ng COMELEC na isang site para doon sa partido, in which case ay malaki yung espasyo na maaari nilang paskilan ng kanilang campaign material. Para po doon sa mga tumatakbo sa mga lokal na posisyon, mayor, konsihal, congressman, hindi po sila nationally elected, ay hindi pa po nag-start ang period ng kampanya. Sa March 28 pa. Opo, sa March 28 pa. So kung sila ngayon ay magpapaskil na ng kanilang campaign material, sa aking pananaw, meron po silang paglabag sa election law. Pero alam mo, napakahirap kasing patunayan kung sino ba yung naglagay ng karatula ng isang kandidato. Pwede kasing sabihin na ang naglagay po ng karatula na yan, yung pong mga kalaban namin para po kami ma-disqualify. In short, nagpagawa ng karatula ng kalaban ang kandidato. Parang tinuruan mo naman. At yun ang yung pinapaskel. Parang tinuruan mo yung ibang Opo. masama ang pag-iisip dyan ng Pero, ng technique. Nabanggit niya yung sticker. Okay. Yung pong sticker ay sa maliit. Private na sasakyan. Opo, maliit yun. Kung ito po ay ikakabit sa pribadong sasakyan, kinakailangan may pahintulot po yung may-ari ng sasakyan. Kasi pwede po siyang tumanggi at magalit kung bigla na lang ninyong dedikitan ng sticker ang kanyang sasakyan nang wala siyang pahintulot. Pero kung yung may-ari ng sasakyan ang magkakabit, ay pwede, sasakyan po kasi niya. In fact, pagka po bahay niya ang lalagyan niya ng karatula, ay wala pong size. Walang size requirements. Oo, parang kasi naging issue yan dati, di ba? Na kahit daw personal property, dapat daw susundin ang size requirements. Siguro, kung kasi kung sinasabi niya, supporter po ako talaga at ito pong bahay ko ay ginagamit naming headquarters, pwede po niyang lagyan ng mas malaking ng karatula na mas malaki doon sa ipinapayagan ng batas. Ngayon, pero kung ang sasakyan po ay government, bawal po. Oo. Siyempre, lahat ng mga public utility vehicles, di ba? Mga jeepney, tricycle, yan. Basta pampublikong sasakyan. Pampubliko. At saka government vehicle, naku yan ang bawal, di ba? Kasi po parang sinira mo yung government vehicle. At saka, kung ang government employees nga, bawal mag-endorse publicly ng kandidato, syempre, dapat pati ang government vehicle bawal din. Opo, kaya po yung gumagamit ng mga government vehicles, lagi po ninyong ipapacheck ang inyong mga government-issued vehicles kung may mga nakadikit, nang sa ganun, mapaalis nyo agad. Otherwise, pwede pong sabihin na dahil sa kinunsinti ninyo, ay nangampanya kayo, bawal po ang mga civil servants na mangampanya. Correct. Oo. Pero talking about vehicles, meron akong surprise. Oo, kasi nagpadala si Eden ng joke. Anong sabi niya? Ang joke ni Eden, untalan, magandang gabi sa'yo, Eden, palaging nanonood yan. Kaya alam niya na wala ka daw joke. Ang sabi niya, meron akong joke para kay Sir. Saan na ba yun? Hahanapin ko pa. Ang sabi niya, ito ang joke niya, lawyer's joke. Yung isang lawyer daw, got into an accident. Itong lawyer na to, magandang kotse niya, BMW. Na total sa aksidente. So, umiiyak daw yung lawyer. Sabi niya, may BMW. Sabi nung isang passerby, Sir, attorney, your arm. Naputol pala yung arm niya dun sa aksidente. So, wala siyang arm. Nung pagtingin niya, sabi niya, may Rolex.
Mas pinayang-hinayangan yung Rolex. Wag mo na explain yung joke. Kailangan Tama, i-explain sige, yung huwag na joke. ma-explain yan. Pero, in fairness, mas nakakatawa yung joke niya kesa dun sa Oo nga. sa dating ambag nila. Sana may magpadala pa. Oo, yan. Kung wala Padala po lang kayo. kayong legal question, pwede dun po kayong magpadala ng lawyer joke. Oo, kasi yung iba nagpo-protesta, hindi daw nakakatawa eh. So, kung hindi kayo natatawa, well, magpadala kayo ng sarili niyong joke. Ayan. Yan. Pero ito, si Anton naman nagpadala ng kanyang legal question. Si Anton from Mandaluyong. Kung nakikinig ka, today is your day. Attorney, naaksidente po ako, bumaliktad po ang motor ko dahil po sa tali ng kalabaw na nakalatag sa kalsada. May pananagutan po ba ang may-ari ng kalabaw? Bakit nakakabaliktad ng motor ang tali ng kalabaw? Siguro I'm na... sure alam mo kung ano yung mukha ng tali ng kalabaw. Oo, yung tali ng kalabaw usually ay malaki. Baka hindi siya nakalatag ng Nakalapat sa... lapat Oo. sa kalsada, baka nagkaroon ng maliit na loop at yung kanyang motorsiklo'y napatid doon sa loop. Parang Chinese garter na hindi Okay. mo na O na di- hindi mo successful na Okay. nahakbangan. O dili kaya Hindi niya ay... alam ang Chinese garter. Hindi, joke lang. Okay. Hindi nyo alam yun? Ikaw. Oh. Hindi, alam ko yun. Okay. Laro natin yun nung bata tayo, di ba? Hindi tayo Chinese magka-generation. O kaya, baka mataba yung tali ng kalabaw, mabilis ang takbo ng motor, tumalon. Nung pagdaan niya dun sa ibabaw ng tali, tumalon yung motor. Di ba? Parang Parang na-imagine ko naman. Yes, oo. So, di bumaligtad ang motor. Mabuti na lang, hindi po kayo nasaktan. Mabuti, no ha? Hindi po kayo na ospital. Well, hindi siya namatay kasi nakapag-text pa Kasi siya. nakapag-text pa siya. At hindi rin naputulan ng kamay, no ha? Nakapag-text eh. Hindi naman niya sinabing, ang Rolex. Hindi naman nawala ang Rolex. Okay, anyway. Okay. So anyway. Opo. Kung yung pong lugar, siguro ang magkabilang side ng lugar, bukid. Kasi bakit naman mapupunta ang nawawalang kalabaw doon sa city, Sa no? Sa expressway, city o ganun. sa expressway. Alam po ninyo, ang isang motor ay isang mapanganib na device. At between a Carabao at ang isang motorsiklo, ipinalalagay po ng batas na mas peligroso sa publiko ang motor kaysa sa kalabaw. Okay, sa madalit sabi, sapagkat ang motor ay peligroso, ito ay makakasakit sa tao, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi yung publiko, kinakailangan pong siya ay mag-ingat sa pagmamaneho ng kanyang motor. Therefore, dapat niyang nakita. Kung nag-iingat siya, dapat napansin niya. Hindi, sabi niya, hindi naman yung kalabaw ang binangga ko. Tama. Yung lubid ng kalabaw na hindi dapat kung hindi lapat, Sa madalit sabi, maski nakahalang sa kalye, dapat ingatan mo, iwasan mo. Nang sa ganon ay hindi ka masaktan. Kasi po, walang kalaban-laban naman yung tali. Di ba? O yung kalabaw. sabi niya, dapat yung may-ari hindi niya kinakalat-kalat yung lubid na yan dun sa daan. Well, Oh. kas ano yan, yung the doctrine of the of the who is more negligent. Ano ba talaga ang cause ng kanyang aksidente? Yung kapabayaan nung may-ari ng kalabaw dahil nakatawid ang kalabaw sa kalsada? O yung kapabayaan nung nagmamaneho ng motor dahil hindi niya napansin ang lubid na nasa kalsada? Siyempre, sasabihin nun ng texter natin, yung kalabaw. Yung may-ari ng kalabaw. Oo. Kasi hinayaan niyang makakross yung kanyang kalabaw. Ako po ay tumitingin doon sa punto na
magkabilang gilid ng daan ay bukid. Kaya may kalabaw. At dapat niyang naintindihan o natandaan na may mga kalabaw sa lugar na yon at maaaring tumawid. So, dapat mag-iingat siya. Kasi yun naman pong may-ari ng kalabaw, sasabihin niya, naku, pasensya na kayo. Talaga pong pastulan ng kalabaw yan hindi naman po namin mababantayan yung kalabaw mayat minuto, oras-oras. Hindi po namin nakatawid pala ng kalsada. So yun na nga. So ang aking position po dyan, baka po ang talagang may kasalanan o may kapabayaan, yung nagmamaneho ng motor. Yun. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, may caller po tayo. Si Blessy. Magandang gabi sa'yo, Blessy. Hello po, attorney. Magandang gabi po. Parang ang happy-happy person ni Blessy. Ay, hindi naman po. Medyo problematic po yung hihingi ko pong advice. Naku, problematic ka pa sa lagay na yan, ha? So, nakikinig ngayon dito si Attorney Danicon. Anong problema mo, Blessy? Ayun po, attorney. Ask lang po ako ng advice. Kasi yung katrabaho ko po, lagi niya pong sinasabihan na tumataba ka na. Noong una po kasi, biruan siya. Kaya parang inaano ko po, parang, sige, ganyan. Pinagbibigyan ko siya. Ngayon po kasi, may instance po na napahiya na po ako. Parang grupo po sila ng mga lalaki. Tapos bigla niya pong sinabi na, uy, Ma'am Blessy, tumataba ka na, ganyan. Napahiya po ako. Ngayon, nung na-feel ko po na ganun, sinumbong ko po sa HR. Tapos wala naman po nagawa yung HR namin kasi kamag-anak niya naman po. Parang inisip ko lang po, baka kasi kamag-anak kaya parang walang aksyon. Actually, nalaman ko po na hindi lang pala ako. Parang 3 po kami na ginagano niya doon sa department namin. Ayun po kasi parang wala po nangyayari sa amin. So, sana ano po kaya yung pwede naming gawin since 3 naman na po kami. Yung HR hindi rin po makahelp sa amin, wala pong aksyon. Pero itong mga nangloloko sa'yo, sila ba ay parang hindi manager? Parang mga kasing katulad mo na empleyado, magkakaranggo lang kayo? Yes po, attorney. Magkakaranggo lang naman po kami. Siguro, inisip ko baka po kasi, akala niya nakikipagbiruan. Sinabihan ko naman na din po sa HR, pumunta na din ako, kaso lang ganun pa rin po. Yung mga jokes nila palaging tungkol sa weight. Hindi naman tungkol sa ibang bagay. May mga instances po na parang tungkol sa, di ko naman po makonsider na kasi mga jowa-jowa ganyan. Pero po, yung sa tumataba po, yung pagtaba, yun doon po ako na o-offend. Doon ka mas napapahiya na din po. Opo. Talagang ang solusyon po doon ay sampahan nyo ng administratibong kaso doon sa HR yung inyong katrabaho. Kaya po siguro kayo hindi masyadong pinansin kasi verbalan po yung reklamo. Verbal lang yung reklamo na isinampan ninyo, isinumbong ninyo doon sa HR. Pero kapag ka po yan ay nakasulat na, talagang nirereklamo na ninyo nakasulat at humihingi kayo ng desisyon mula sa HR para mapigilan ang katrabaho ninyong nakakasakit ng damdamin sa inyo, palagay ko po mag-iiba ng tono, mag-iiba ng aksyon ang HR ninyo. Subukan po muna ninyo yon. At kapag ka po hindi umubra, ay tawag kayo sa amin at meron tayong ibibigay namang iba pang solusyon. Kakasuhan na talaga, sasampahan na talaga ng kaso. Sa isang po, attorney, parang gagawa ako ng letter. Opo. Formal complaint. Lagay po ninyo. Okay po. Sa isang banda, iniisip ko nga kung pwede itong makonsider na parang violation ng bawal bastos law.
Yung Safe Spaces Act. Yun nga. Yung pero yung Safe Spaces Act kasi, gender-based harassment. Parang sexual harassment. Pero in a certain sense, baka pwede siyang considered na sexual harassment na gender-based kasi di mo naman usually linoloko yung mga lalaki na, uy, tumataba ka na. Usually, mga kababaihan ang linoloko ng ganyan. So, I would think na baka posible din na yung complaint mo na ito ay violation ng bawal bastos law or yung ating tinatawag na Safe Spaces Act. Kasi po, kung hindi aakto ang inyong HR, pwede pong ang susunod na kasong isasampa natin kasama na yung kumpanya sa idedemanda natin. Oo. For not doing anything to prevent it. Pero kasi po, parang hindi naman siguro tama na kasuhan agad natin yung kumpanya nang hindi naman natin ginawang formal. Yung ating sumbong at reklamo doon sa ginagawang pagbibiro. Masasakit na pagbibiro. Actually, di ba kung inyong katrabaho? Kaya kanina tinanong ko, sino ba yung nagsasabi ng mga jokes na yan? Kasi kung medyo managerial or supervisor mo, ay naku, talagang sexual harassment na yan, creating a hostile environment. Opo. Pero yun, so either way, palagi ko may basihan para mag-complain kasi yan ang palagi din nating sinasabi. Pag sinabing tama na, di ba? Sige po. Okay. Okay, Blessy. Sige, maraming salamat, Blessy. Ikaw ba, nagjo-joke ka pa ng ganyan? Ay, hindi. Never akong nag-joke ng ganyan. Kasi totohanan. Oo. Pero halimbawa po, reverse ang sinasabing joke. Ikaw ay mataba. Pero biglang sasabihin, uy, ang payat-payat mo, bakit ka nangangayayat? Ano rin po yun? Offensive din po yun. Hindi po ba? Kasi ginawa lang na negative yung iba, di ba? Yung pag-state niya dun sa joke, ay... Pero actually, yun din ang pinupuntirya. Pero parang tinutuya ka rin. Kasi alam naman na mataba ka, biglang sasabihin na, ang payat-payat mo na. Di ba? Pareho lang po ang epekto nun. Panunuya din po yon. Okay. So, maraming salamat ulit kay Blessy. Ngayon naman ay isang text in question galing kay Stephanie from Valenzuela City. Naku, mag-hello ka sa mga taga-Valenzuela. Ay, opo. Naku, kami mga taga-Valenzuela ni Abogada de Campanilla. Doon po kami rehistrado. Doon po kami bumoboto. Ang tanong naman ni Stephanie, Attorney, ano po ang pwede kong gawin para makuha o maghabol ko po ang bayad ko sa boss ko sa project na ipinagawa niya sa akin sa loob ng 1 buwan? Verbal lang po ang usapan namin dahil pagkatapos na lang daw po niya gawa ng kontrata. Nagtiwala naman po ako pero matapos po ang proyekto, deadman na po siya, hindi na po ako kinakausap. Ay pagka po meron kayong naging kasunduan kung magkano ang ibabayad sa inyo at kung ano naman ang trabahong gagawin ninyo, ito po ay isang kontrata maski po hindi nakasulat. Hindi naman po lahat ng kontrata ay kinakailangang nakasulat para ito ay maging mabisa. At lalo na to, nagawa na nga niya, nakompleto na niya yung trabaho. Nagawa na niya. Sa madalit sabi, pag itinanggi niya na wala kayong kontrata, ay sasabihin mo naman, ginawa ko na nga po bakit ko naman gagawin kung wala tayong usapan? But anyway, ang pinakamaganda po siguro para mapilitan ang boss ninyo na kayo ay bayaran, baka dapat sumulat kayo sa kumpanya. Hindi ko alam kung ito ba ang employer niya o ito ba ay boss niya sa kanyang kumpanya. Kasi kung boss niya sa kumpanya niya, ireklamo po ninyo doon sa HR ng kumpanya ninyo o kung meron kayong manager, ay doon po sa manager na mas mataas sa kanya.
Pero kung wala po itong employer at kayong dalawa lang talaga ang nag-uusap, ipabarangay po natin. Okay, o kaya kung may kakilala po kayong abogado, pasulatan na po ninyo ng demand letter sa abogado. Alam niyo maraming jokes tungkol sa lawyer, pero kapag ka naman po lawyer ang sumusulat at nagde-demand sa isang tao, medyo natatakot naman sila sa lawyer. Usually. Natatakot sila sa lawyer, usually. Opo. Tingnan natin, baka naman matakot, magbayad. Ngayon, kung hindi po natakot, kasi matapang ang loob, di kakasuhan na po talaga. Para lang, small claims naman lang siguro ito. Okay, maraming salamat, Stephanie. May oras pa tayo para kunin naman ang text ni Tony from San Jose del Monte, Bulacan. Yan. So, talagang ina-announce natin ang name at saka ang location para alam nila na, today is my lucky day. Ganon. Sasagutin na ang aking text in question. At ang tanong ni Tony, Attorney, magandang gabi po. Ask lang po ako ng advice. Pinadalan po kami ng notice to vacate ng RTC dahil hindi kami nakabayad ng rent para sa lupa. Pero amin po ang renovation at bahay. Ano na po kaya ang next na gagawin? Notice to vacate. Ang notice to vacate po kasi ay ibinababa o nilalabas ng RTC kung meron pong kasong isinampa at nanalo na po sila dun sa kaso. Nagkaroon na ng desisyon ang husgado na dahil sa hindi nyo pagbabayad ng rent, meron kayong paglabag sa kasunduan ng upahan. Unlawful detainer. At ngayon ay pinapaalis na kayo. Okay. Mukhang hindi yata kayo nasabihan. Kasi parang ang sinasabi niya, notice to vacate lang yung natanggap nila. Baka hindi naman sila nakaharap doon sa kaso at hindi sila nabigyan ng araw nila. Diba, sa husgado. Dapat po kasi madinig ng husgado ang panig ninyo. Okay, halimbawa, ano po kaya ang nakalagay na mga kasunduan doon sa kontrata? Sabi nyo, nagpagawa kayo ng bahay. At nagpa-renovate pa. At gumastos kayo nung kayo nagpagawa ng bahay doon sa lupa. Ano po kaya ang nakasaad sa kontrata? Kasi po, kung nakalagay sa kontrata na kayo ay pinapayagang mag-renovate o magpatayo ng bahay, pero the moment na natapos ang upahan, ay mapupunta sa may-ari ng lupa ang bahay at walang obligasyon ng may-ari ng lupa na ibalik yung ginastos nung nagtayo ng bahay. Kung ganun po kasi ang nasa kontrata, yan po ang batas sa pagitan ng lessor at saka ng lessee. Pero kapag ka po ang inyong kontrata ay walang sinasabi tungkol dito, silent, ika nga, maituturing po kasi na kayo ay builder in good faith. Kung ito po ay ire-retain noong may-ari ng lupa at gagamitin niya, tapos hindi niya babayaran, unjust enrichment po yun. So kinakailangan naman niyang bayaran kayo ng compensation para dun sa halaga ng bahay na iiwanan ninyo. Subalit, datapwat ngunit, kung sinabi po nung may-ari ng bahay, gibain mo ang bahay na tinayo mo, wala ka rin magagawa. Diba? Kasi or worse, kung sinabing hindi ka pwedeng magpatayo, tapos nagtayo kayo, ay, wala kayong habol sa may-ari. Sige, nako, wala na daw tayong oras. Oo nga. Kanina pa tayo sinesenyas. Oo nga, nako. Ikaw. Oo nga, nanggagalaiti na. Anyway, sana nasagot na nga ang question mo. Sino ba yun? Si Tony? Stephanie? Tony. Okay, maraming salamat. Ayan, wala na nga tayong time. So,
Sa mga nag-text o nag-comment po sa aming Facebook page, abangan nyo po ang mga susunod nating episode. Baka nga ang mga tanong ninyo ang ating mapag-usapan na next time. So maraming salamat sa ating mga kababayan na nanood at tumangkilik sa ating palatuntunan. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Okay. So abangan niyo po ulit kami sa susunod na episode para sa pagsagot ng inyong mga katanungang legal at usaping batas. For Maring Yao, ako po ang inyong lingkod. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. At ako naman po si Attorney Danny Con, ang inyong abogado de Campanilla. Hanggang sa muli. Ito ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla.